mga kamami, samahan nyo ako sa kalahating araw na buhay ko din sa Canada. O diba, hirap na yan siya tumayo. Yan na talaga ang routine ko sa umaga. Kada gising ko, bubuksan ko muna lahat ng kortina nang masikatan naman ng araw ang loob ng bahay. Tuwing umaga ay binubuksan ko ang ilaw ng aming aquarium na maliit. Pero 4 o 5 oras lamang sa isang araw para hindi agad maging berde ang tubig at hindi magkalumo. Betta fish po siya at fighting fish kaya nag-iisa lang talaga siya sa aquarium. Pinapakain namin siya twice a day, umaga at saka gabi. At alam na niyan pagpapakainin siya sa umaga. At ang aking estudyante dyan ay nagmamadali na at papasok na. Nagbe-bless yan bago umalis at saka pagdating sa bahay. Dito sa Canada, libre ang pag-aaral hanggang high school. Pati yung school bus. Pero pagdating ng high school, wala na silang school bus. Ang bus stop dito sa amin ay dun pa sa kabilang kanto kaya nilalakad pa nung anak ko. Pero malapit lang naman. At pag alis ng estudyante ko ay siyempre, linis-linis time muna tayo. Diretso ako sa kusina at maglilinis. O diba ang bilis-bilis kung ganyan talaga ang realidad ng buhay no? Hindi ko na inaasikaso ang anak ko pagpapasok sa school kasi 13 years old na siya at alam na niya mga gagawin niya at alam na niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Kasi dito sa Canada, kailangan nating turuan ang mga anak natin na maging independent sa tamang edad nila. Pagkatapos ko naman maglinis ay nilalabas ko na yung mga tubig na kailangan kong mainom sa loob ng isang araw. So, bali 2 liters yan. Nainom din naman ako ng kape paminsan-minsan. Sabi naman ni Doc ay okay lang ang kape basta limitado lang. So, ayan ang aking breakfast for today's video. Isang itlog, isang saging, at konting kasaba cake. Fast forward, ako ay nagbihis na dyan kasi ako ay merong check-up today. Hinihintay ko na nga lang din ang aking kaibigan na dumating at maya-maya nga lang ay dumating na siya. Dito nga lang sa Canada ay pag wala kang sasakyan ay mahihirapan ka. Kasi medyo hassle kasi tatawag ka pa ng taxi. Tapos minsan yung sasagot pa sa'yo medyo mataray. O kaya medyo malilate pa sila pagdating. Kaya ang ginagawa ko na lang pag ganyang meron akong check-up at wala yung asawa ko kasi nga may trabaho. So wala akong masasakyan. Tinatawagan ko yung kaibigan ko. Dito sa Canada ay sobrang busy ang mga tao kasi nga puro trabaho. Buti na lang itong kaibigan ko na ito ay nag-aaral. Kaya meron siyang oras para ihatid ako at saka sunduin sa ospital pag ako'y nagpapa-check up. Siyempre, kahit kaibigan ko ay magbibigay ako ng tamang pamasahe kasi nga, inabala ko siya sa oras niya, tapos yung gas pa dito ay mahal, hindi naman biro dito sa Canada. Yun na nga, dahil sa kadadaldal ko ay nakarating na pala kami sa ospital. Dito nga pala sa Canada, pag ikaw ay nabuntis, libre lahat. Mula sa pagpapacheck up mo, sa mga laboratories mo, hanggang sa panganganak mo, wala ka talagang babayaran ni 5. Subalit, hindi din biro ang presyo ng gatas dito at diaper. Kaya sana pag ako'y nanganak ay marami akong gatas. Please Lord. May binibigay namang allowance ang government sa mga anak nyo dito mula pagkapanganak hanggang 18 years old. At ayun na nga, dahil pauwi na kami dito, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat po. God bless.